Good day. We are third-year marketing students at the LaSalle College of St. Pinil Antipolo campus, and we hope that you guys are having a good day. And we also would like to take this opportunity to say thank you for accepting our invitation for our focus group discussion. So, before we formally start the interview discussion, from left to right, kindly state your name, age, and health concerns you are feel too comfortable to share with us. Ako nga pala si Mary Ann Danyosa, 42 years old. Ang sakit ko ay high blood. Ako si Roby Salvador, 30 years old. I'm managing my PCOS, scoliosis, and GERD. My name is Maybelline Quinto. I'm 29 years old and I'm a diabetic person. So, it's nice to meet you po, Miss Mary Ann, Miss Roby, and also Miss Maybelline. And now, let's proceed to our first set of questions. So, what makes you feel secure about the future? Start po with you. Napapanatag ako kapag merong malinaw na plano at sapat na paghahanda. Bilang isang taong may sakit na high blood, alam kong mahalaga ang magpagpaplano upang maiwasan ang stress at maaaring makasama ito sa aking kalusugan. Same goes with Tita. I think for security for me comes from financially stable and a well-structured plan. We all know that unpredictable in life, so it's better for us to prepare for a future. For example, having a nice having a nice health insurance as well as long-term investments. How about Miss Maybelline po? I feel secure nung nag-save ako through bank and invest sa life, education, and life sa health insurance. Para din sa family ko, para sa akin din. So, why is planning ahead essential for you po? Dahil ang biglaang gastusin at desisyon ay maaaring maging sanhi ng stress at pagtaas ng aking blood pressure. Kung maaga akong makapaghanda, mas mapapanatag ako at syempre ang aking pamilya, lalo na ang mga sa mga panahong hindi mo inaasahan. I think in terms of business and in life, I think forecasting is the key. So one thing we have to take a look at not only right now but the trend on the future, and especially in life then syempre mas okay kung magpa-plan ahead tayo. I agree po with that. Mas magandang may plano agad. Kung yung bahay, kailangan may plano muna bago gumawa. So, let's proceed to question number 3. What possibilities do you think people usually forget for the future? Kasi ganito, maraming tao ang hindi agad nag-iisip tungkol sa mga gastusin sa ospital, mga emergency medical care at memorial service. Madalas sa ating iniisip na hindi pa naman ngayon eh. Pero sa totoo lang, mas makakatipid at mapapadali ang lahat kung handa tayo bago pa man mangyari yung inaasahan. Di inaasahan. Yes, I agree with Tita. I think it's essential for everyone to prepare for the future, especially like emergency fund, retirement fund, like insurances. Marami nga mga tao yung nauna yung happy-go-lucky, tapos you only live once, yung inom-inom, mas inuuna nila yung gala-gala, yung health hindi nila napapansin na minsan nagkakasakit na sila. Yun. So, for you po, dapat talagang pinaprioritize yung health mo, di ba? Yes. Yes, tama naman. So, next is, how do you think most people handle unforeseen instances? Ang kadalasan, panic at stress ang nagiging reaksyon ng karamihan. Pagka hindi tayo handa, nauuwi ito sa pagkapagod, tapos hindi tamang desisyon. Para sa isang may high blood, ang ganitong stress ay maaaring mauwi sa mas malalang karamdaman. Yes, and also, I think nagre-react yung mga tao impulsively in regards sa mga unforeseen circumstances. So, doon pumapasok yung stress that might trigger yung illnesses na meron. Kasi minsan, kapag biglaan, hindi mo na talaga naiisip kung ano yung dapat na tamang gawin. Yes, correct. How about you? Miss Nauuna Maylin? yung stress, anxiety, pagka naisip agad yung problema. Pag doon lang nakafocus ka. So, next question. What are the learnings from unexpected circumstances inspire you to plan ahead? Natutunan kong na
Natutunan ko na walang kasiguraduhan ng buhay. Dahil dito, mas pinili kong unti-unting paghandaan ng aking kinabukasan upang hindi mahirapan yung pamilya ko. And also, I think, and I do believe that health is wealth. We don't know what will happen later or tomorrow. So we have to prioritize ourselves and as well as our future. Sabi nga nila, mas iniisip muna yung future. So, kailangan meron munang yung early plans at mag-save muna for money para sa family. So for our interviewees, according to them, sa first set of questions natin, planning ahead really helps them to feel secure, especially in managing health and their finances. So it helps them not to overlook future expenses like medical costs, leading them to have panic, to be panic or feel stress. So, since planning ahead is important to them, let's now talk about how your health experience has influenced your motivation to avail this kind of services and investment. So, let's proceed na po sa next set of questions natin. Number 1, when you learned about this illness, were you motivated to know more about any health-related topics? Oo, mas naging masipag akong pag-aralan ang tamang pagkain, mga bawal at mga dapat gawin, at mga paraan upang mapanatili na normal yung blood pressure ko para mas maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Yeah, definitely. Mas naging health conscious ako. Mas nag-research ako sa mga do's and don'ts. So, it's much better for me na lang din gawin ko. Well, like them, nagre-research din ako ng mga herbal na pwede inumin, kainin, saka mga bawal na inumin natin. Okay po, next question. Given that you're still young at your age, does your illness change your interest and perspective with regards to memorial and financial services? Oo, dati iniisip ko na masyado pang maaga, pero sa mga ganung bagay. Pero ngayong naisip ko na ang kahalagahan ng paghahanda, ayokong maging pabigat sa pamilya ko kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa akin. Yes, because before hindi ko pina-prioritize yung mga gantong issues. And then, when I realized na, okay, nandito na ako sa age na lumalabas na yung mga sakit, ganyan. So, kailangan kong mapanaling healthy yung sarili ko, at least lessen yung burden, not only for me, but also for my family. Okay po. Yes, dahil na-convince din ako na need ko talaga na prioritize yung kalagayan ko, yung health, pati rin sa family. So, super important talaga yung health. So, next question. What are the factors that attract your interest to avail this kind of investment? Una, gusto kong magkaroon ng peace of mind na kung may mangyari man, hindi mahihirapan ang pamilya ko. Pangalawa, gusto kong maging financially prepared at makaiwas sa biglaang gastusin. Pangatlo, kung may flexible at abot kayang payment plan, mas magiging interesado ako sa servisyo nito. In terms dun sa mga services, first, affordability. It's much easier, lalo sa generations ngayon na alam naman natin na mahirap yung life. So, better if we want to see a broader view of capacity ng mga tao makapagbayad sa gano'n, mas okay yung affordability. Next one is flexible in terms of payment, yung payment terms, ganyan, kung staggered than cash, unless meron silang big amount to pursue it in cash. And then lastly, customization. How about you po? Tulad nga ng sinabi niya, lalo na yung service provider, kasi kailangan lahat ng tanong masasagot niya, tapos budget friendly. Saka yung kinukuha ko sa St. Peter monthly ang payment, pinakamababa. Ang kinuha ko yung naka-promo lang siya. So, nag-avail na po. Yes, nag-avail na St. Peter. Does social media play a vital role with regards to your decision to explore services related to memorial and financial planning? Oo, madalas kong makita ang mga ads, testimonies at mga experiences ng ibang tao tungkol sa ganitong mga services. Kapag nakakita ko ng positive reviews o kwento ng mga taong nakinabang sa ganitong paghahanda, naisip kong pag-aralan yun.
Yes, lalo yun sa mga awareness stage ng company or mga provider ng mga ganito. Mas maganda kung na-expose sila, especially sa mga social medias like Facebook, TikTok, or YouTube. So, much easier for everyone to see kung ano yung in-offer nila and mga reviews as well. Yes, nakikita ko rin yung mga positive and negative reviews, yung mga nalugi, mga nasiraan, ng problema. With additional lang po, where do you usually search, or what do you usually use social media platforms for? Right now, I'm using Facebook, Instagram, and TikTok. But most of the time, siguro sa current trend, yun sa TikTok. Ako sa Google. Google ako nagtitingin pati Facebook. Facebook, tsaka sa TikTok. So kapag habang nag-scroll kayo, bigla nyo na makikita po. Malabas sa feeds. Mga budol po. So, are you interested in customizable or a standard package that is being offered by different service providers? Mas gusto ko yung customizable package kasi gusto kong siguraduhin na lahat ng kasama sa plano ay naayon sa aking pangangailangan at budget. Yes, same with Tita. Yung kayang i-customize yung pangangailangan ko, and also kailangan din natin i-consider yung budget. Same as sa kanila din na budget friendly. So, ayun. We heard from our interviewees how they started to learn more about their health condition using different social media. So, doon talaga sila nakakakuha ng mas deeper understanding and ideas that really helps them a lot. And So now we are moving on to the second half of our interview, starting with the next question. So, what are your thoughts regarding how to secure the future of your family at this moment in time? Para sa akin, mas mahalaga ngayon yung pag-aasikaso ng financial at memorial planning. Gusto kong tiyakin na hindi mahirapan ng pamilya ko sa gastusin kung sakaling may mangyari sa akin. Ayokong maging pabigat sa kanila. Kaya iniisip ko na to sa maagang paghahanda. Same with Tita. Siyempre, kailangan natin din isipin yung paano malalasan yung burden sa family in case something happen in the future. So, mas okay if magiging stable or at least meron na save already. Yun nga, sabi nga nila, mas maganda rin nakasave. Lalo nauuso ngayon yung virus, nagkaroon ng coronavirus, marami din namatay. Diba? Marami din nawala ng savings. Yeah. So next question po is, with health issues on your lives, have you thought of making arrangements for life's closure? Oo, dahil hindi natin alam kung kailan darating yung hindi natin inaasahan. Gusto kong siguraduhin na maayos ang lahat bago pa dumating yung oras na yun. Para hindi na mahirapan yung pamilya ko sa pagdedesisyon at sa paggastos, sa mga gastos. Yes, actually, we've experienced it on the first hand when my father passed away before. Actually, he already had his St. Peter. So, even though kahit may St. Peter siya, may mga unforeseen expenses. Kasi yung St. Peter is just a package of the funeral. But on the day-to-day, yung mga expenses, out of nowhere, may kailangan bayaran, dus and that, here and there. So, ayun, mas okay if talagang may savings, and syempre, lesson na rin kung mayroon kang service provider like this one. Mas maganda nga rin makapag-save ng money dahil di natin alam kung ano mangyari na sa future natin, mauntog, maaksidente. So next question is, can you envision the benefits of owning a funeral plan to ease the financial burden of your loved ones? Oo, malaking tulong ito, lalo na sa financial aspects. Ang biglaang gastos kasi sa pagpapalibing at sa ibang mga seremonya ay maaaring maging pabigat sa pamilya. Kaya kung may plano, kaya yung plano ko ay para hindi na kailangan mag-alala yung tungkol sa pera at makapag-focus sila sa pag-aalala sa akin ng walang stress.
Absolutely. Instead of then scrambling for emotional stress during those time, mas okay na rin talagang prepared. Like preparedness for the future. Yes, mas magandang prepared na makakuha ng funeral. Kasi di naman natin alam na biglang magkaroon ng problema. Tulad nung lola ko, nakakuha siya ng namatay siya tapos yun, nagkaroon problema kami mga pamilya sa paghanap ng pera. So, next questions po. While making plans about memorial or life insurance, what could make you feel more at peace? Mas mapapanatag ako kung sigurado akong abot kaya siya. Maasahan at may malinaw na mga benepisyo. Gusto ko rin gusto ko rin ang suporta ay mula sa isang mapagkakatiwalaan na kumpanya. Definitely. I think yung 3 factors for me to consider, siguro yung comprehensive plan, affordability, and hassle-free na din. Mas maganda yung pagkakatiwalaan mo yung kausap mo. Yung hanggang sa mamatay ka, nasa kanya pa rin yung tiwala. Kasi uso din po talaga ngayon yung scam. Yeah. So, next question po, would offering flexible terms for prepaid funeral arrangement entice you to make the switch? Oo, kasi hindi naman lahat ng tao may mga malaking halaga para sa mga ganitong uri ng plano. Kung may madaling hulugang option, mas magiging practical ito at maraming tao ang magkakaroon ng pagkakataon na mapaghandaan ng maaga. Same with Tita. So, hindi naman kasi lahat siguro ng tao may malaking budget. Lalo ito, kasi medyo critical, kumbaga stigma na mahirap pag-usapan. So, yung pagkamatay, yung mga ganyang stress or kumbaga yung mga unforeseen circumstances. So, mas maganda kung may mga ganyan, prepaid plans na rin. Mas magandang prepaid plans. Yung sa St. Peter kasi meron din siyang monthly, quarterly, tapos weekly. So, ang pinili namin yung monthly. Pag kasi quarterly, mas malaking halaga na yung babayaran. So, parang mas pasok talaga sa budget Oo, review. Ang ganda kasi flexible pala sa St. Peter po talaga. So, the interviewee values financial and memorial planning to avoid burdening their family. They believe having a funeral plan can ease financial stress for loved ones. They prefer affordable, reliable plans with clear benefits and trust in a reputable company. Flexible payment options for funeral arrangement will make it more easier for people to be prepared. So next na po, this will be the last set of questions po. So what factors will make you act immediately in selecting a funeral service provider? Kung may malinaw na plano, abot kaya at maaasahang serbisyo, mas madali ako makakapag-desisyon. Importante kasi yung may flexible payment option at madaling proseso para hindi na ako mahirapan at yung pamilya ko. Yes, in addition din kay Tita, siguro yung affordability. In terms ng mga payment na, kumbaga, abot kaya ng masa. Hindi kasi lahat, siguro kung big amount yan, mas mahihirapan yung mga tao. And syempre, kailangan din natin i-consider yung mga good reviews. We have to research then or mas okay yung word of mouth marketing na kung baga sa kapwa natin or kakilala natin relatives, kung mas may reviews sila from this provider, mas maganda. Tulad nga ng sinabi niya, mas maganda nga yung affordability, tapos flexible. Saka yung kompleto din yung may chapel, may rin mga casket na maayos. So next question po, what are the hindrances that stop you from making arrangement with a funeral service provider? Una, yung emotional na aspect. Mahirap pag-usapan yung ganitong bagay dahil parang pinapangunahan ko na ang hindi pa nangyayari. Yung pangalawa, yung gastusin kung hindi budget friendly, mahirap magdesisyon. Pag pangatlo naman, yung opinion ng pamilya mo, kasi mahirap ang pag-usapan yun .
Mahirap para sa akin, tapos para sa pamilya. I think siguro, ganun din, yung kagaya kay tita. Kasi yung parang lack of awareness na minsan, dinidisregard natin planuhin, kumbaga sa isang household. Mahirap siyang i-bring up sa table na yung parang pagkamatay, pag-uusapan niya. Mahirap, parang talagang mayroong boundaries between that. So I think mas okay pag-usapan yun kasi nagiging social stigma na siya right now. So ayun. Yun nga, mas mahirap talaga pag-usapan yung about sa pagkamatay. Ay, mamamatay na. Parang pagka nagsasa na po. Paano pag namatay ka ng ganito? Di ba, lagi nilang sinasabi yun. Unang sinasabi ng mga funeral service provider yun. Sensitive po kasi talaga yung topic. So, next question po. What are your preferred modalities for booking a funeral services? Example, online, in person, or over the phone? Mas gusto ko yung online booking dahil mas mabilis at saka mas madali itong gawin. Lalo na kung may malinaw na impormasyon sa website. Pero gusto ko rin yung may nakakausap akong representative. Para para yung mga tanong ko, nasasagot nila Mabilis na personal. I think both. So sa initial phase naman, we usually search online. And then, in terms of agreement, and siguro mas maganda kung mas may express nila if face-to-face na. And kasi usually ang mga gantong provider, ang binibigay nila or ang ina-entice nila sa mga tao is yung emotion. Tinatry nilang makuha yung emotions ng tao. Yun yung binibili nila eh. So once makuha mo na yung emotions, then dun ka na mapapaisip na what if. Yung lahat ng what if na papasok. Yun. Yung gusto ko yung personal saka yung through text. Kasi mas maganda makakausap mo siya personal, kung ano yung mga ituturo niya sa'yo, kung mga ano yung papakita niya. Like other information pa complete po na mabibigay sa inyo. So, next question po. How do your family or close friends, close relatives assist you in taking the decision and selecting the funeral service provider? Karaniwan, hinihintay ko rin yung kanilang opinion at payo. Dahil gusto ko rin siguruduhin na komportable sila sa decision ko, yung mahalaga rin yung opinion nila. Big factor din. Siguro at my age, big factor yung opinion ng family ko. Not only, syempre iniisip ko yung emotions ko, yung sarili ko, pero malaking factor din sa akin, sa family. Kung saan sila magiging komportable. Kasi at the end of the day, hindi naman, kasi ako, for example, ako yung mawawala. Hindi naman ako yung mag-iisip. Sila, kung sino yung maiiwan. So, kung saan sila okay. Yung nga, sabi nga niya, through family and then. Kasi tutulungan ka nila sa mga problem mo, kung ano maitutulong nila sa'yo, through money, through din. Lalo pagka naiwan na natin sila. Kumbaga sila din kasi may iwan, Yes. sila din mamimili. Ayun po. So, last question. What factors do you think can motivate you to buy the funeral service today instead of postponing it? Kung may mga promo, yung mga discount para sa mga gantong serbisyo, mas malaking bagay ito. Gusto ko rin ng transparent pricing at yung mga siguradong walang hidden charges. Yung higit sa lahat yung may positibong feedback ng mga customer nila. Yun, mas magkakaroon ako ng kumpiyansa na kumuha ng ganong serbisyo. Okay din yung ganun. Kagaya sabi ni Tita, mas maganda kung detailed. And then transparency is the key siguro. Kung ano yung kaya nilang i-offer sa mga client nila. And ayun. Mas maganda yung may nagbago yung isip mo, meron silang back-up plan na bibigay sa'yo. Tapos yung kompleto, yung affordability. So, the interviewee will choose a funeral service provider if the service is clear, affordable, and reliable. So, it's important talaga yung affordability when it comes to choosing funeral services with flexible payment options. Emotional factors, costs, and family opinions are obstacles. They prefer booking online but want the option to talk to someone. Family support
is key in decision making. Discounts, clear pricing, and good reviews will also encourage them to decide quickly. So that's all po. That's all for our interview. Thank you for actively participating and answering our questions. Your answers will help us better understand what we can improve and need to provide better services. We promise that all your all your answers will be kept confidential and for research purposes only. Thank you po. Thank you. Thank you. Wait lang.